Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sa Filipos 2:3-4, sa Magandang Balita Biblia, na ang sabi, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ang mga talatang ito ay isang paalaala sa lahat, sa ating lahat, lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan, hindi po para sa sariling o pansariling interes. At lalo na hindi po para maghasik ng pagkakampi-kampi dahil lang ang hangarin ay humawak ng kapangyarihan. Marahil po ay walang sino man ang sasang-ayon sa gayong uri ng leader. Ang pamamaraan kasi nila ay divide and conquer. Mag-uudyok sila ng mga pag-aaway-away para magawa po nila na agawin ang kapangyarihan. At sila ang mapuesto sa poder. Kung nangyari man po yan sa ibang bansa, sana po ay hindi yan mangyari sa ating bansa. Kaya tayo ay nagkakaisa ng pananawagan sa mga namumuno sa pamahalaan na huwag sana nilang payagan mangyari ang gayon sa atin. Meron pong kasabihan na united we stand, divided we fall. Tayong naririto, tinututulan po natin at hanggat sa makakaya natin, ayon sa ating makakaya, ay huwag nating payagan ang divided we fall. Tandaan po natin, mga kababayan, kapag ka nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan, ang apektado ay taong bayan. Kapag ka magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. Dahil po dito, pansinin nyo mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, yung hawak nating mga placards. Basahin natin isa-isa yung nakasulat yan. Tignan po ninyo. Ang nakalagay, aming kahilingan, kapayapaan ng bayan.
problema'y lutasin, huwag palakihin. Magbati na kayo! Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Magkaisa para tumatag ang bansa. Ito pa, may nakalagay pa sa atin, yung isinisigaw natin na yan. Magkaisa, huwag mang-isa. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Unahin ang bayan, huwag bangayan. Magbati na kayo! Dugtungan ninyo ito. INC is for Unity! 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 kaya kailangan natin peace in the Philippines. I'm sorry. Bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi ayaw namin ng kaguluhan. Saan man ito panig manggaling. Ang nais natin ay, isigaw ninyo, kapayapaan. Kapayapaan! Magbati na kayo! At kung may naging awayan, Magbati na kayo! hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan? Magbati na kayo! Magbati na! Magbati na! Magbati na! Magbati na! Magbati na! Parang iba-iba. Sa pagkakaisa at sa kapayapaan, Parang iba. mananaig at mamamayani ang sambayanan. Kaya sana maging mabuting halimbawa ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Sa ikapapayapa, ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin? Sa awit 34:14 ay sinasabi, lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti, pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ito po ang itinuturo ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang dapat nating gawin para kamtan ang kapayapaan, lumayo sa masama, at gawin ang mabuti. Ano po ang isa sa mga gawang mabuti na dapat gawin para sa ikapapayapa ayon pa rin sa pagtuturo ng Biblia?
ipagpauna ng isa't isa ang iba. Batayan sa Roma 12:10. Ang sabi pa, huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Yan ay nakabatay sa unang Korinto sa 10:24. Kaya para sa kapakanan ng kapwa-tao at mga mamamayan, dapat isang tabi ang mga pansariling kapakanan at mga personal na ambisyon. Uy, ayan sila. Alang-alang sa mahal nating bansa, dapat magkaisa. Iwasan Dinadalaw tayo ng mga chopper. Ayan. Niikutan tayo ng mga chopper. Oh. Magkaisa! Magkaisa! alang-alang po sa mahal nating bansa, dapat magkaisa at iwasan ang pagkakabahabahagi at kaguluhan. Bakit po dapat iwasan ng mga